Shut up and sit down. Bago ako magsimula sa ating kwento, nais ko lamang pasalamatan ang lumalaking pamilya ng lihim na aral. Maraming salamat sa inyong suporta. Nawa ay pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. At gusto ko ring i-shoutout ang mga bago nating subscribers. Maraming salamat sa pagsuporta ninyo at pagtangkilik sa aking mga kwento at mga videos. Ngayon, simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na kasaysayan. Karanasan ko ito at ng isa sa mga kaibigan kong kilala ng karamihan sa inyo, si Dodoy. Taong 2016, Catbalogan, Samar. Ang kwentong inyong matutunghayan ay ang karanasan namin ni Dodoy nang magkasama. Ang mga engkwentro naming dalawa at mga napagdaanan namin sa mundo ng espiritual. Nagkaroon ako ng pagkakataon makapunta sa kinaroroonan ni Dodoy sa bayan ng Catbalogan upang dumalo sa kasal niya. Doon kasi nakapag-asawa itong kaibigan ko. Pagdating ko pa lang sa lugar nila, kakaiba na ang pakiramdam ko. Mga mababait ang mga tao sa paligid, pero napakabigat ng aura na bumabalot sa buong pamayanan. Ang tinitirhan ni Dodoy kasi ay isang compound na pagmamay-ari ng pamilya ng mapapangasawa niya. Bilang kaparehong manggagamot, nabanggit ko ito kay Dodoy. At sinabi niya sa akin na normal lang na maramdaman ko yun kasi isa sa mga kamag-anak ng mapapangasawa niya ay kinikilalang aswang. Pero wala ni sino man ang makapagpatunay nito, kahit si Dodoy. Kasi sa tuwing nasa paligid ni Dodoy ang taong yon, ay agad na umaalis. Ano ba yan, Jay? Kakadating mo pa lang dito, yan na agad yung usapan natin. Di ka, pasok ka muna. Anyaya ni Dodoy sa akin. Kailan ba eksaktong araw ng kasal, Doy? Tanong ko sa kanya. Sa makalawa pa, Jay. Pero salamat sa pagpunta at pagpapaunlak mo. Uwi ka nito. Wala yun, Doy. Minsan lang naman to, kaya ayos lang. Tsaka ang tagal mo din kasing hindi nagpakita sa akin eh. Nagkamot lang ito ng ulo. Salamat, Je. Pero wala ka naman na yatang gagawin sa Negros. Pwede gawin mong 1 linggo bakasyon mo. Mungkahe nito sa akin. Sige, Doy. Wala din naman akong gagawin doon. At habang nag-uusap kami, dumaan sa harap namin ang isa sa mga kamag-anak ng mapapangasawa ni Dodoy. Yung taong sinasabi ng lahat na aswang. Pero dahil likas sa akin ang kuryosidad, tumayo ako at kinamayan ito. Laking gulat ko kasi nakipagkamay naman ito at ngumiti pa. Hindi malang niya naramdaman ang depensa ko. At nung umalis na yung tao,
Agad kong kinausap si Dodoy tungkol dito. Doy, ilang taon na siyang binabantog? Tanong ko kay Dodoy. Di ko alam, Je. Matagal na din eh. Kasi nung dumating ako dito, yan agad yung usap-usapan namin ng mapapangasawa ko. Mag-iingat daw ako sa taong yun kasi aswang daw siya. Wika nito. Pero laking gulat ko kasi wala akong napansin na negatibong aura sa kanya. At ang nakapagtataka pa kasi hindi niya naramdaman ang bigat ng tangan kong dasal. Doy, wala siyang bahid ng pagkaaswang. Teka, alam ba ng lahat dito na manggagamot ka? Umiling lang ito bilang sagot. At sinabing, itinatago ko sa lahat itong kakayanan ko at kung sino ako. Nag-iba ang tono ni Dodoy. Ha? Bakit naman? Pati ba sa mapapangasawa mo, Doy? Tanong ko ulit sa kanya. Oo, Je. Di niya alam ang tunay kong katauhan. Naiintindihan ko naman kung bakit ganon si Dodoy. Dahil kagaya ko, ninanais din niya na magkaroon ng isang simpleng buhay. Bagaman alam naming pareho na hindi namin ito matatakasan. Ilang beses man namin itong iwasan. Unang gabi ko sa lugar na yon, kagaya ng kinaugalian ko, nakaupo ako sa isang putol na puno ng kahoy habang nagme-meditate. Nang bigla akong nakaramdam ng isang di pangkaraniwang puwersa sa paligid. Agad kong minulat ang mata ko at nakita ko si Dodoy na nakatayo sa harapan ko. Je, nararamdaman mo ba? Tanong nito sa akin. Oo, Doy. Nasa paligid na siya. Nagpasimple kaming dalawa na nagmasid. Parehong nakataas ang depensa para di kami mapaghalataan. Si Dodoy nagkarga ng sabulag at dito ko namalas ang kakayahan ng mutyahan niya. Maniwala kayo o hindi, biglang naglaho ang presensya ng kaibigan ko sa harapan ko. Pero nararamdaman ko siya. Literal na naglaho si Dodoy sa harapan ko. Doy, susubukan ko maglakad. Titignan ko kung magpapakita siya sa akin dahil malakas ang pakiramdam ko na ako ang pakay nito. Wika ko sa kanya. Hindi siya sumagot at habang naglalakad ako, may biglang lumitaw na lalaki mula sa damuhan sa kilid ng daan. At walang ano-ano, tinutukan niya ako ng patalim. Sino ka? At ano ang pakay mo sa lugar na to? Tanong ng lalaki sa akin. Habang nakatutok ang isang kutsilyo sa liig ko. Wala akong masamang intensyon dito. Nagbakasyon lang ako at inimbitahan ako ng kaibigan ko sa kasal niya. Simpleng tugon ko sa kanya. Umalis ka na dito. Di mo alam ang pinasukan mong gulo. Tugon nito at agad na tumakbo palayo. Pero hindi siya yung naramdaman namin ni Dodoy. May isa pang napakalakas na aura ang nasa paligid.
at patuloy itong hinahanap ni Dodoy. Pero habang tumatagal ay lalong humihina ang aura nito. Hanggang sa tuluyang naglaho sa pakiramdam namin ni Dodoy. Je, wala na siya. Hindi ko na siya nararamdaman sa paligid. Tuluyan nang nawala ang presensya na yun. Pero hindi kami naging panatag ni Dodoy. Kaya buong gabi akong gising at nagmanman. Pero walang anumang nangyari nung gabing yun. Kinabukasan, dahil sa wala akong tulog, hinayaan na lang ako ni Dodoy na makapagpahinga. At nung mga bandang 3:00 na ng hapon, ay lumabas kami. Kasi nagpasama siyang mamili ng mga sangkap sa mga lulutuin. At habang nasa daan, nag-uusap kaming dalawa. Kamustahan kung ano ang mga nangyari sa amin. Dahilan kung bakit naisulat ko ang kwento niya. Habang nasa palengke kami, napansin ko na pinagtitinginan kami ng mga tao. Pero syempre, di ko ito pinansin dahil baguhan lang ako sa kanila. Kaya siguro pinagtitinginan ako. Pero nung tumigil kami sa isang pwesto na nagtitinda ng mga sangkap, laking gulat ko kasi unti-unti na nagtitipon ang ilang kalalakihan mula sa likuran namin. Kaya napabulong ako kay Dodoy. Doy, mukhang hindi magandang simoy ng hangin ah. Wika ko sa kanya habang kunwari ay pumipili ng sibuyas. Oo nga, Je. Mga ilan sila sa tansya mo? Tanong nito. Pasimple akong lumingon upang tignan kung ilang katao ang nasa likod namin. Mga 6, Doy. Wika ko sa kanya. Maganda ka, Je. Siguradong mapapalaban ka, sabi ni Dodoy. Sa isip ko, hindi ko sila pwedeng gamitan ng tigalpo o kahit na ano paman, pero nagulat ako sa sinabi ni Dodoy. Je, ang kampilan mo, iusal mo sa kamao mo. Suhestyon nito. Hindi maaari, Doy. Mga tao lang mga ito. Maaari kong mapatay ang mga kaluluwa nila. Tugon ko dito. At may biglang pumasok sa isip ko na isang dasal na pwedeng makatulong sa amin. Inusal ko sa kamao ko ang 10 pangalan ng mga hari ng Dalakitnon. At sa kaliwa naman ay ang orasyon ng pakpak ni Apo Lakay. Ang pangalan ng 10 Dalakitnon ay maaaring magbigay ng kabal at kunat sa taong gumagamit nito. At ang dasal ng pakpak ni Apo Lakay magbibigay ng kalasag sa pisikal na katawan. Mapisa din itong pangontra sa dasal pang diskomunyon. Si Dodoy naman, kinuha ang kanyang itim na lubid at itinali sa bewang niya. Nag-usal ng orasyon sa magkabilang kamao. At laking gulat ko, bigla siyang sumugod. Mahal na Apo, Doy, sandali lang. Pero wala na. Tumalsik na ang dalawa sa mga kalalakihan.
dahilan para kuyugin din ako ng 3 sa kanila. Pero ni hindi man lang ako gumanti. Sinasalag ko lang ang mga tadyak at suntok nila. Nang biglang may sumunggab ng taga mula sa likuran ko. Pero sa kasamaang palad, hindi siya tumama. "Je, papatayin nila tayo kaya lumaban ka!" Wika nito sa akin habang sakal-sakal ang isa sa mga lalaki. At dahil wala na din akong pagpipilian, dumampot ako ng 2 pirasong kawayan na nakakalat sa lapag. Hindi nyo na itatanong, naglalaro ako ng arnis de mano noong kolehiyo ako. Kaya yun ang dipensang ginamit ko para mapigilan sila. Sunod-sunod na umaatake ang mga lalaki. Pero sa bawat pag-atake nila, isa-isa din silang nalalagas. Nang bigla kong nakarinig ng putok ng baril mula sa panig ni Dodoy. Nakita ko ang kaibigan ko na nakatayo habang tinitignan ang dibdib niya. May bumaril kay Dodoy. "Doy, ayos ka lang ba?" Alalang tanong ko dito. Pero tumingin lang ito sa akin at ngumiti ng nakakaloko. Sabay pakita ng balang nakuha niya sa dibdib niya. "Ito lang ba, Je?" sabi niya sa akin. At maniwala kayo't sa hindi, yuping-yupi ang bala na yon na animo ay tumama sa isang napakatigas na bagay. At habang nagkakamot ng bahagi ng dibdib na tinamaan ng bala, papalapit siya sa taong bumaril sa kanya. At nang makalapit na siya, kinuha ni Dodoy ang baril at ipinutok muli sa sentido niya ng ilang ulit. Hanggang sa maubos ang laman ng magasin nito. Nanlaki ang mga mata ko kasi naggulat ako dahil muli kong nasumpungan ang kakayanan na kapareho kay Uncle Toto. Nagsiatrasan ang mga lalaking iyon dahil sa nakita nila kay Dodoy. At kami naman ni Dodoy, pinag-umpukan naman ng mga namamangha. May nagsabi na mesa engkanto daw si Dodoy. At meron ding nagsabi na may basbas daw siya ng demonyo. Pero tinawanan lang ni Dodoy ang mga ito. At agad kaming umalis sa lugar na yon. Habang naglalakad kami pauwi, nag-uusap kami. "Doy, may alam ka ba kung sino yung mga yun?" tanong ko sa kanya. "Di ko din alam, Je. Ngayon ko lang din kasi sila nakita dito." Wika nito. At dahil sa nangyari, hindi muna kami lumabas ni Dodoy. Siyempre, ikakasal na siya kinabukasan. Kaya ang pinaghandaan namin ay ang mangyayari kinabukasan. At dumating ang araw ng kasal. Napakadaming tao. At napakarami din ang bumabati sa bagong mag-asawa. Nadoon din ang ilan sa mga kaibigan ni Dodoy. Lalo na itong si Anwar. Ang daming bumati sa kanila
At nung matapos na ang seremonya, nag-uusap kami, nagkwentuhan ng kung ano-ano. Doon din kami nagkakilala nitong si Anwar. Napakadami naming napag-usapan. Mga pangyayari sa buhay namin, mga espiritual na pakikipaglaban, at mga karanasan namin tungkol sa mundo ng lihim na karunungan. Masasabi kong malakas na antingero at manggagamot itong si Anwar. Ang tangan niyang gamit, hindi mo makikita na nakasabit sa leeg niya. Ang mga ito ay nakaukit sa balat niya. Mga buhay na salita mula sa Quran. Nakasulat ito sa salitang Aramaic na siyang salita ng mga sinaunang propeta at ang lengguwahe ng Panginoong Hesus. Minsan akong nakipagtagisan ng kakayanan kay Anwar dahil likas na mapanubok itong si Anwar. Napag-alaman ko na ang mga ninuno pala nitong si Anwar ay ang mga Muslim galing sa Malaysia na kinikilalang mga malalakas na antingero nung kapanahunan ng rebelyon sa Mindanao. Ang pinakamalakas niyang gamit ay yung tinatawag niyang sinag ng itim na buwan. Isang dasal na nakaukit sa balat sa magkabilang braso niya. Kung wala kang alam sa lihim na karunungan, normal na mga titik lang ng Islam ang makikita mo sa braso niya. Pero kung may kaalaman ka at bukas ang ikatlong mata mo, makikita mo ang malaaninong liwanag na lumalabas mula sa braso niya. Lalo kapag inuusal niya ang mga dasal. Maniwala kayo at hindi, sumasagot ang kampilan ni Apo Lakay sa pag-uusal niya ng dasal ng sinag ng itim na buwan. Hindi rin makakaliwa itong si Anwar kasi wala akong nararamdamang bigat ng aura mula sa kanya. Napakaaliwalas din at banayad ng aura niya. At nagliliwanag na kulay asul ang makikita mo kapag babasahan mo ng aura itong si Anwar. Isang indikasyon na mabuti ang pinagmulan ng kakayanan nito. At matapos ang kasal ni Dodoy, maayos naman at walang anumang nangyari. Ni hindi na nagpakita ang lalaki sa palengke. Ganon din yung lalaking nanutok ng patalim sa akin. Pero isang araw, bago ako bumalik sa Negros, may nangyaring hindi inaasahan. Isa sa mga kapatid ng napangasawa ni Dodoy ay nagpakita ng kakaibang senyales na ikinagulat maging ng iba pa nilang mga kamag-anak. Kasi nung araw ng kasal, ayos naman ang pakiramdam niya. Pero 3 araw ang nakalipas, sumama ang pakiramdam nito at hindi na halos lumalabas sa silid. Nakita lang nila na iba ang kilos nito nung minsang puntahan ito ng mga magulang niya upang kumustahin.
Siniyasat namin ni Dodoy at Anwar ang nangyari sa binata. At iisa ang naging konklusyon naming tatlo. Nayanggaw ito. Papaano namin ito napag-alaman? Kasi nararamdaman ni Dodoy ang pintig sa sikmura nito. At maging ako, naramdaman ko din na dalawa ang tibok ng pulso ng binata. Kinausap namin ang pamilya ng napangasawa ni Dodoy para magamot ang binata. At bagaman labag kay Dodoy ang gagawin niya, wala na din siyang pagpipilian. Kailangan mailigtas ang bayaw niya. Si Herminio ang may kagagawan nito. Wika ng isa sa mga kaanak nila. Si Herminio ay ang taong kinamayan ko nung araw na dumating ako sa lugar na yon. Huwag po muna tayo maghusga. Hayaan niyo pong siya mismo ang lumantad sa gagawin namin. Mapapalabas namin kung sino man ang may kagagawa nito. Wika ni Dodoy sa kanila. At tinignan ako ni Dodoy at sinabing, "Je, kakailanganin ko ang tulong mo." Wika nito sa akin, "War, maghanda ka dahil may tutugisin kang aswang." Wika naman ito kay Anwar. Tumango naman si Anwar bilang pagtugon. At kanya-kanya kaming paghahanda. At aminado ako na medyo matagal na nung huli kong naengkwentro ang isang aswang. At yun ay ang engkwentro ko sa isang sinaunang lahi ng aswang. Pero kampante ako na hindi ako pababayaan ng mga gabay ko at ng Panginoon. Nagsimula na kaming gamutin ang binata. Pinaghanda ko ng harang si Dodoy sa paligid. At pinalabas ang lahat ng tao sa silid. Naiwan kami ni Dodoy, Anwar, at ang binata. Nagsimula ng magpausok si Dodoy. Si Anwar naman nakaharap sa dingding at nag-uusal ng dasal. Matapos ang mga ritual na kailangang gawin, ipinako ko na ang binata gamit ang dasal na kung tawagin ay baging ng dalunganon na nagbibigkis ng kaluluwa ng tao sa katawan nito. Kasi sa prosesong gagawin namin, maaaring maapektuhan ang espiritu ng nayanggaw. Iba kasi ang sanib ng elemento kesa sa tanim na sumpa ng mga aswang. Nag-usal ako ng dasal, pangkalas ng sumpa, sa isang baso ng tubig at ipinainom ito sa binata. Na noon ay panay na ang tulo ng laway at iba na din ang kilos. Ang mga mata niya ay halos lubog na. O mas malaki na ang kulay itim kaysa sa kulay puti. At kakaiba na din ang lakas nito. Mga indikasyon na sinakop na ng sumpa ang katawan nito. Hindi na ito kayang hawakan ng simpleng gapos lang na lubid.
At nung napainom ko na ito, si Dodoy naman ang pumalit sa akin. Hinawakan niya ang lieg ng bayaw niya at sinabihan ito, "Limuel, lumaban ka. Huwag kang papadaig." Tumugon naman ang binata, "Hindi ko na po kaya. Manong Dodoy, tulungan niyo po ako." At matapos niyang sabihin ito, biglang nag-iba ang ekspresyon sa mukha ng binata. At umangil ito kay Dodoy. Napatingin sa akin si Dodoy at nagsalita, "Che, ganap na ang pagkaaswang niya." Matapos niyang sabihin ito, biglang tumayo si Anwar at nagsalita, "Je, Doy, hayaan niyong ako ang humugot sa impaktong nasa katawan niya." Nang gigigil na wika ni Anwar. Nagtataka ako kung bakit ganun na lang ang galit ni Anwar sa mga aswang. Pero isinantabi ko ang katanungan ko at inuna ang kasalukuyang kaganapan. Matapos sabihin ni Anwar ang mga katagang iyon, inangat niya ang kanyang manggas. At doon ko muling namalas ang malakas na gamit ni Anwar. Habang papalapit siya sa binata, inuusal niya ang dasal ng kanyang gamit. Unti-unti ay nakikita kong binabalot ng itim na liwanag ang dalawang kamao ni Anwar paakyat sa braso niya. At nang makarating siya sa kinahihigaan ng binata, kaagad niyang binanggit ang mga salitang ito, "Allahu Akbar." Inilapat niya sa dibdib ng binata ang kanang palad niya at marahan itong hinaplos papunta sa lalamunan. Nang makailang ulit, maya-maya pa umangat ang katawan ng binata at umaakto itong naduduwal. Agad kaming kumilos ni Dodoy upang itayo ang binata. Napakalakas nito, kaya kinailangan namin ni Dodoy na mag-usal ng mataas na pangontra at panggapos. At naitayo namin ang binata. Iginapos namin ito na animo ay nakapako na nakadipa ang dalawang kamay. At habang nasa ganong posisyon, walang patid ang pagtulo ng laway nito at paminsan niyang pagduduwal. Tuloy lang ang ginawa ni Anwar at habang hinahaplos niya ang dibdib ng binata ay nag-uusal siya ng dasal sa kaliwa niyang kamay at itinapat ito sa noo ng binata. Sabay akto na parang may hinuhugot. Makailang ulit niya itong ginawa at bigla siyang tumigil at tumingin sa amin ni Dodoy. "Hayaan na siya, Doy. Je." Matapos niyang sabihin ito, biglang kumalabog ang bubungan sa kinaroroonan naming silid. Agad ako napatingin kay Dodoy at sinabing, "Doy, tara na."
Wika ko dito. Nandito na ang kanyang amaan. Ang amaan ay ang aswang na nagtanim ng sumpa sa taong nayanggaw. War, maiwan ka muna namin. May kakatayin lang kami ni JR. Wika ni Dodoy kay Anwar na noon ay tutok na tutok sa ginagawa niya. At tumugon lang ito ng tango bilang pagsang-ayon. Agad kaming lumabas ni Dodoy at paglabas namin sa silid, andun ang lahat ng pamilya ng asawa ni Dodoy, pati ang asawa niya. Bagaman nalilito sa mga nangyayari, binilinan niya si Dodoy na mag-ingat. Niyakap naman siya ni Dodoy at agad na lumabas ng bahay. Paglabas ng bahay, agad na bumungad sa amin ang isang nilalang na nasa bubong. Napakalaki ng nilalang na ito. Biruin nyo ha, alas 5 pa lang ng hapon. Kaya kitang-kita ko ang anyo nito. Isang napakalaking tao na puno ng balahibo at ang mga mata nito ay nagbabaga. Nakatitig lang ito sa amin habang nakanganga. Nakalantad ang mga ngipin nito na matatalas at nakalawit ang dila. Agad ko na naramdaman ang bigat ng presensya niya. At sa maniwala kayo at hindi, sa isa na namang pagkakataon, muli kong naramdaman ang lakas ng kapangyarihan ni Apo Lakay sa aking katawan. Naramdaman ko din ang pagsayad ng higanteng katawan ng pusa sa mga binti ko. Naisip ko, narito ang mga gabay ko. Tinignan ako ni Dodoy at napangiti ito. Kaya tinanong ko siya, "Oh, anong nakakatawa?" Takang tanong ko dito. Hindi ikaw ang iningitian ko. Ayun oh. Sabay nguso sa likuran ko. Paglingon ko, nakita ko ang isang makinang na lalaki na may hawak na 2 kampilan. Nagliliwanag ang 2 mata nito at ang mga ginintuang tato nito sa buong katawan. Nakita niya si Apo Lakay. Alam ko sa sarili ko nung mga panahong yon na isuko ko na ang kapangyarihan ng dasal ng kampilan ni Apo Lakay. Pero sinubukan ko pa din itong usalin. At kagaya ng mga unang paggamit ko dito, ipinorma ko ang aking kanang kamay na parang may huhugutin mula sa kaliwa kong palad. At unti-unti kong naramdaman ang init mula sa dibdib ko paparating sa mga braso ko hanggang sa makaabot ito sa magkabila kong kamao. Heto na ang kampilan ni Apo Lakay. Sa muling pagkakataon, hawak ko ang makapangyarihang sandata ng sinaunang mandirigma at diwata. Handa na ako, Doy. Wika ako kay Dodoy.
tumugon naman ito, "Tara, Je." At nang susugod na kami, biglang lumipad ang nilalang papalayo sa amin. Kaya hinabol namin iyon at nagawi kami sa isang malawak na bakanting damuhan. Lumapag ang nilalang na yon sa lupa. Pagtapak ng mga paa niya, kaagad lumingon ito sa amin. Habang nakaturo sa amin, ay nagsalita ito. "Binalaan na kita, apo ni Juan Dumog. Pero hindi ka nakinig. Napakahilig ng lahi mo na makialam." Nagkatinginan kami ni Dodoy at nagtataka kung bakit alam niya na apo ako ni Juan Dumog. Pero hindi ko ito pinansin at kaagad kaming sumugod ni Dodoy. Napakalakas nito. Bukod sa laki niya, ay makikita mo din ang taglay nitong bilis at liksi. At habang nakikipaglaban, kinakausap kami ng nilalang. Hindi rin biro ang mga kakayanan nyo. Totoo nga ang sinabi ni Tandang Sayong. Malakas ang apo ni Juan Dumog. Natigilan ako dahil sa narinig ko. Dahilan para tamaan ako ng bigwas niya. At tumalsik ako. At medyo masama ang bagsak ko. Ganon din ang nangyari kay Dodoy. At ang pinagtataka ko ay inaantay niya kaming bumangon. At nung makabangon na ako, kaagad siyang tumakbo papunta sa akin. Pero nailagan ko ang atake na yun. At nakalipat sa likuran niya. Inundayan ko siya ng tadyak at sumubsob siya sa lupa na siyang nagbigay sa akin ng pagkakataon upang mag-usal ng isang dasal na panggapos at pangkulong. Ang dasal ng baging ng dalunganod, at ipinatungkol ko ito sa nilalang. Makalas niya man ito, pero matatagalan siya at magbibigay ito ng sapat na oras para makagawa ng susunod na hakbang. Dinukot ko ang mutya sa loob ng dibdib ko at isinubo ito. Kasabay ng isang dasal na isa ding makapangyarihang mantra. Ako ay ang kalikasan at ang kalikasan ay ako. Ayos. So, ayun. Ito na po yung part 2 niya, no? So, abang-abang lang tayo sa part 3. Guys, ikatatlong yugto po ito ng Dodoy. Dito nyo po matutuklasan o dito nyo po maririnig yung kwento namin na magkasama kaming tatlo nila ni Anwar. Guys, sobrang astig ni Anwar. So, abang-abangan nyo tong kwento na to para malaman nyo ang lahat ng kakayanan na taglay ng Muslim na antingero. Kaya medyo abang-abang lang tayo sa mga susunod na kabanata. At muli po, nagpapasalamat ako sa pagsuporta ninyo at walang sawang pagtangkilik sa ating kwento at sa ating channel. Nawa po ay pagpalain kayo ng Diyos. At sana tuloy-tuloy lang ang suporta ninyo sa akin hanggang sa makamit natin ang ating adhikain. Ito ay ang makatulong sa iba
Taos-puso po akong nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusuporta at naniniwala sa ating adhikain. Malapit na po mga kapatid. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa patuloy nating pag-unlad sa larangan ito. Muli po, maraming salamat at sinamahan na naman ninyo ako sa aking paglalakbay upang tuklasin ang mundo ng lihim na aral. Dinukot ko ang mutya sa loob ng damit ko at isinubo ito. Kasabay ng isang dasal na isa ding makapangyarihang mantra. Ako ay ang kalikasan at ang kalikasan ay ako. Matapos kong usalin ang mantra na yon, agad akong bumuelo ng suntok gamit ang kaliwang kamay ko. Pagharap ng nilalang sa akin, agad ko itong sinuntok sa mukha. Muli itong natumba. At agad kong kinuha ang pansin ni Dodoy. "Doy, ikaw naman." Matapos kong sabihin yon, ay bumunot si Dodoy ng itak na nakasuksok sa bewang niya. At agad tumakbo si Dodoy sa kinaroroonan namin ng aswang. Pero sa kasamaang palad, bago pa man niya nataga ang nilalang, ay nakailag na naman ito. Sobrang bilis kumilos ng nilalang na ito. Anong akala ninyo? Basta-basta nyo lang akong mapapatay? Wika nito habang unti-unting ibinubuka ang kanyang mga pakpak. At dito ko na napagtanto na ang nilalang na ito ay nabibilang sa isang sinaunang lahi ng aswang, ang mga daghamon. Ang mga daghamon ay isa sa mga sinaunang lahi ng aswang. Wala silang pinipiling oras ng pagbabagong anyo. Ang isa sa pinagkaiba nila sa mga ordinaryong aswang ay ang kanilang mga pakpak, na animo ay pakpak ng uwak. Ngunit kung titingnan mo ito ng mabuti, ang mga balahibo nito ay gawa sa buhok ng tao. Napakalaking nilalang ang mga daghamon. Umaabot sa taas na 8 talampakan ang tangkad. At karamihan ay mga lalaki. Tinatanong niyo marahil kung paano sila nakakapagparami. Ito ay sa pamamagitan ng pagyanggaw. At ito ang ginawa ng nilalang sa bayaw ni Dodoy. At kung sa tingin mo ay mapapaatras mo kami, mag-isip ka. Wika ni Dodoy sa nilalang. At agad na nag-usal ng dasal. Kagaya nung una, nawala na naman sa paningin ko at nang nilalang itong si Dodoy. Pero bigla siyang bumulong sa akin ng, "Che, mag-usal ka ng pangkulong sa mga puno sa palibot." Matapos niyang sabihin ito, ay nagbalik sa akin ang isang pamilyar na senaryo. Ito yung mga panahong magkasama pa kami ni Papang Alvaro.
Mahusay ang naisip ni Dodoy. Pero tinignan ko ang mga puno. Kakaunti lang ang mga ito. Ni hindi pa nakaabot ng 5 ang puno dito. Doy, malaking problema. Walang puno sa lugar na to. Wika ako kay Dodoy. Pero may nakaagaw ng pansin ko. Ang mga pinutol na sanga ng mga puno. Kaya madali kong isinagawa ang namuong plano sa isipan ko. Pakunwari akong tumatakas at paisa-isa kong itinusok sa lupa ang mga sanga hanggang sa makabuo ako ng isang malaking kural sa paligid ng nilalang. At habang itinutusok ko ang mga sanga, inuusalan ko ito ng ritual na pangkulong. Kitang-kita ko ang pagtataka sa mukha ng nilalang. At nagtanong ito, Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? tanong nito habang nakangiti sa akin ng nakakaloko. Kahit ako noong mga panahong iyon, sa gitna ng ganong sitwasyon, ay nagagawa ko pang pagtawanan ang sarili ko. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang pakiramdam na wala akong takot na nadadama. At nang matapos kong itusok ang lahat ng kahoy, humarap ako sa nilalang na nakangiti. Sabay tanong dito, asa na nga ulit tayo? At biglang sumugod ang nilalang patungo sa kinatatayuan ko. Pero naharang siya ni Dodoy at medyo napuruhan siya nito. Isang malalim na hiwa sa dibdib. Agad kong sinabihan si Dodoy na lumabas sa kural na ginawa ko. At sinunod naman niya ito. Nag-usal ako ng dasal sa palad ko at isinuntok ito sa lupa. At gumana ang dasal na inilagay ko sa mga kahoy na nakapaligid. Nakagawa ako ng isang harang. Hindi na siya makakalabas mula sa kural na yun. Nang walang ano-ano, bigla itong tumalsik at tumama sa harang na ginawa ko. Inakala ko na si Dodoy ang may kagagawan. Pero nung lumingon ako sa gawing kanan ko, nakita ko si Dodoy na nakatayo at nanlalaki ang mga mata sa nakikita niya. At nung ibinaling ko ang tingin ko sa kung nasaan ang nilalang, nakita ko ang isang pamilyar na figura. Si Anwar. Lumalakad ito papunta sa kinaroroonan ng kalaban namin. Kakaiba ang aura ni Anwar. Yung dating banayad na kulay asul ay naging matingkad na kulay kahil. Kaya animo ay naglalagablab itong apoy. Mas lalo akong napanganga nung iangat ni Anwar ang kanyang kanang kamay na parang may sinasalo mula sa langit. At dahan-dahan niyang isinara ang kamao niya, sabay buwelo at unday ng suntok sa nooy namimilipit na nilalang. Hindi kami makapaniwala ni Dodoy sa mga nakita namin. Dahil hindi ko pa nakikita kay Anwar ang ganung anyo ng kakayanan niya. Tinamaan niya ang nilalang sa dibdib. Dahilan para sumuka ito ng dugo
Kaagad na kaming lumapit ni Dodoy sa kinaroroonan niya. "Tapusin na natin to, Doy. Che." Wika ni Anwar sa aming dalawa ni Dodoy. Pero pinigilan ko ito. "Wag. Saglit lang, may kailangan akong malaman mula sa isang to." Wika ko sa kanila. Tinutukan ko ng daliri sa liig ang noon ay nanghihina ng nilalang at tinanong ito, "Paano mo ako nakilala? At paano mo nalaman na apo ako ni Juan Dumog?" Pero sa harlip na sumagot, tumingin lang ito sa akin at ngumiti ng nakakaloko. At nagsalita, "Mga mula lang sa angkan ni Guyang ang ginagabayan ng mga sinaunang diwata." At matapos niyang sabihin yon, hinawakan niya ang itak ni Dodoy na nakatutok naman sa bandang puso niya at itinarak ito sa sarili. Dahilan para magbalik siya sa anyong tao. Nagulat ako dahil yung taong yun ay yung mismong tao na kinamayan ko. Ang taong nagngangalang Herminio. Binitbit ni Dodoy ang bangkay ni Herminio papauwi sa lugar nila. At habang nasa daan kami, ikinuwento ni Anwar ang nangyari sa binata matapos namin itong iwanan. Nagawa ni Anwar na hugutin palabas ang sumpa na itinanim ni Herminio. Matapos niyang gawin iyon, naikwento ng binata na siya mismo ang voluntaryo at humiling kay Herminio upang maging aswang. At pinaunlakan naman ito ni Herminio sa kadahilanang nagpapadami din sila ng bilang. Pagdating namin sa compound, nagulat ang lahat sa nakita. Lalo na nang makita nila ang bangkay ni Herminio. Alam ng lahat na isa itong aswang. Wala nga lang makapagpatunay. Pero ngayon, napanatag na ang lahat dahil napatunayan nila at napatay pa mismo ang pinaghihinalaan nilang aswang. Habang nag-uusap ang lahat, nagpulong kami nila Dodoy at Anwar. Maaaring may kasamahan pa siya sa paligid, Doy. At hinala ko, kasamahan niya ang mga tao sa palengke. Wika ko kay Dodoy. Bigla namang sumabat si Anwar. "Bakit? Anong nangyari sa palengke, Doy? Hindi ko yata alam yun, ha?" Nakalimutan na naming ikwento sa kanya ang nangyari. Dahil nung nangyari yun, hindi pa siya nakakarating sa lugar na ito. Kaya ikinuwento ni Dodoy ang lahat ng nangyari sa amin kay Anwar. At dahil dito, napagdesisyonan namin ni Anwar na hindi na muna babalik sa kanya-kanya naming probinsya hanggat hindi namin nalalaman kung ano ang dahilan ng pagsalakay sa amin ng mga lalaking iyon sa palengke at ni Herminio. "Doy, matatagalan ako dito dahil siguradong babalikan ka ng mga yun." Wika ko kay Dodoy. "Salamat, Che. Huwag kayong mag-alala, ako bahala sa inyo." Tugon nito.
Paano naman ako? Siyempre, ayoko din umalis din ng hindi nahaharap yung mga tumira sa inyo sa palengke, no? Biglang singit nitong si Anwar na mautal-utal pa. Hindi ko inakala makakakilala ako at magkakaroon ng pagkakataong makasama sa isang espiritual na labanan ang isang malayong antingero sa katauhan ni Anwar Paduan. Napag-usapan din namin ang tungkol sa Yanggaw at may inalabas si Anwar ng isang maliit na garapon na sinelyuhan niya ng papel na may nakasulat na mga dasal. Ang nakalagay sa loob ng maliit na garapon na may 3 pulgada lang ang taas. Nung tignan ko ito, nakita ko ang isang malaahas na nilalang, kulay itim at makintab ang balat. Kulay pula ang mga mata nito. Yan yung inalabas ng bata. Yung bayaw mo, Doy. Wika ni Anwar. Patay na ito. Hindi ito isinunog ni Anwar dahil gusto niyang makita namin ang uri ng hayop na ginagamit ng mga daghamon kapag nangyayanggaw sila. Sa hindi nakakaalam, ang mga daghamon ay nabibilang sa mga sinaunang lahi ng aswang. Isa lang sila sa mga malalakas na uri. At ang nakaharap naming 3 ay isa lang pangkaraniwang daghamon. Inaasahan namin makakaharap namin ang gabunan ng angkang ito. Kaya pinaghandaan naming 3 ang pagdating ng araw na ito. Muli akong nagpalakas. Muli akong nagbigkis ng kasunduan sa aming diwatang silindayag. At sa gabay ng aming angkan na si Apo Lakay. Isinagawa ko ang ritual sa gitna ng kabundukan na malayo sa mga pamayanan. 3 araw na pag-aayuno at pagdarasal ang ginawa ko. At sa ikatlo at huling araw, doon ko naramdaman ang pagsang-ayon ng kalikasan sa muli kong pagbabalik sa kanlungan nito. Inang Lindayag, dalaganan ng lahat ng buhay sa kalikasan. Itinataas kong muli ang aking kamay. Ako, mula sa angkan ng iyong tagapaglingkod, ay muling nanunumbalik sa inyong kanlungan. 10 ng lahat ng aking kabuuhan bilang piniling asog at tagapanatili ng balanse ng kalikasan. Inaalay ko ang aking dugo. Nawa, dinggin mo ang pagsamo ng iyong piniling anak. Matapos kong sambitin ang panalangin iyon, ay lumakas ang hangin. At nakaamoy ako ng sangyo ng bulaklak ng ilang-ilang. At isang malakas na pagaspas ng higanteng mga pakpak ang bumalot sa nakakabinging katahimikan. Kasabay nito ay ang mga dagundong ng mga paa na lumapag mula sa likuran ko. Hindi ako lumingon,
Pero mula sa kinaroroonan ko, nararamdaman ko ang isang nakakapasong init. Ikaw ba ang ika-55 asog? Wika ng isang napakabanayad na tinig ng lalaki. Iniyuko ko ang aking ulo at itinaas ang mga kamay bilang pagpupugay sa nilalang na nasa harapan ko. Isang karangalan ang masumpungan, ang dakilang presensya ng isang anak ni Bathala. Pagbati at paggalang sa iyo, mahal na Apo Adlaw. Hindi ko inaasahan na ang lilitaw sa harapan ko ay ang mahal na Apo Adlaw. Ang panganay na anak ng kinikilalang Bathala ng kalikasan. Kasi ang inaasahan ko na lilitaw ay ang punong kawal ng mga dalakitnon, na isa din sa mga gabay ng aming angkan, si Apitong. Ang paglitaw ng isang mataas na uri ng diwata ay isang palatandaan ng pagtanggap ng kasunduan. Agad akong nagwika. Lubos kong pinasasalamatan ang inyong pagdinig sa aking kahilingan. Muli pong nahaharap sa isang malaking labanan ang sangkatauhan. At hindi po namin kakayanin ang laban na ito, mahal na Apo. Sabi ko habang nakayuko ang ulo. Dahil gaya ng ibang lahi, ang direktang pagtitig sa kanila ay isang kalapastanganan. Maliban na lang kung ito ay hihilingin nila. Tumugon ito ng, minsan mong tinalikuran ang tungkulin mo, pero nauunawaan ka namin at ang mga dahilan mo. At ikinalulungkot ko ang naging tadhana ng iyong kabiyak. Wika nito. Alam ko po kung bakit iyon nangyari sa akin. Kaparusahan ito dahil sa pasyang ginawa ko. Tugon ko sa kanya. Hindi ko pinagsisihan ang lahat ng nangyari sa akin matapos kong isuko ang kakayanan ko. Dahil sa kabila ng pagbibitaw ko, isang napakagandang regalo ang ipinagkaloob sa akin ng Diyos Ama, ang aking mga anak. Ngayon, kalahi ni Goyang, ano ang dahilan at muli kang nanunumbalik sa kandili ng kalikasan? Tanong ni Apo Adlaw sa akin. Mahal na Apo, ang sangkatauhan sa bayang ito ay nahaharap sa isang napakamapanganib na kalaban. Isang kalabang maaaring umubos sa mga tao. Hindi lang sa lugar na ito, kundi sa lahat ng panig ng mundo. Kung hindi mapipigilan, tugon ko dito. At bakit naman makikialam ang mga diwata sa labanang ito? Laban ninyong mga tao ito. Napaisip ako sa mga sinabi ni Apo Adlaw. Dahil totoo ito. At isa itong pagsubok na kailangang harapin ng mga tao. At sa ganitong pagkakataon, hindi nakikialam ang mga diwata.
alam ko at nasa batas ito ng kalikasan. Ngunit kung palalampasin ko ang pagkakataong maparusahan ang mga nilalang na ito, parang pinagkait ko din sa isang katauhan ang kapayapaang mabuhay ng walang kinakatakutan. Nakayukod pa din ako sa kanya at hindi ko tinitignan ang hitsura niya, kasi kagaya ng lahat ng nasa hanay ng maharlikang angkan, kalapastanganan ang titigan sila sa kanilang mata ng direktahan. Gayunman, naramdaman ko ang presensya niya. At animo ay nakikita ko sa isip ko ang pagngiti ng maharlikang diwata. Maaaring nabago ang buhay mo nang isuko mo ang pagiging asog. Ngunit nakikita ko pa din sa'yo ang puso ng isang lingkod ng kalikasan. At matapos niyang sabihin ang mga bagay na ito, paisa-isa kong naramdaman ang paglitaw ng mga presensya ng nilalang na nasa paligid. At muli ko siyang narinig na nagsalita. Tumayo ka, apo ni Goyang. Iangat mo ang ulo mo. At bilang pagrespeto sa maharlikang diwata, ito ang ginawa ko. At nung nakatayo na ako, naramdaman ko ang pagsayad ng katawan ng isang napakalaking pusa sa aking binti. Maligayang pagbabalik, kaibigan. Uwi ka ako dito. Bagaman hindi ko ito nakikita, ay ramdam ko ang presensya ng isang engkantadong pusa. Ang presensya ni Maral. At nang iikot ko ang tingin ko sa paligid, nasumpungan kong muli ang mga pamilyar na mukha. Ang mga dalakit nun, mga tikbalang at iba pang mga elemento na nakapaloob sa kasunduan ng diwatang Silindayag. At mula naman sa kalagitnaan ng kalangitan, narinig ko ang pagaspas ng isang napakalaking pares ng pakpak. At paglapag nito sa lupa, nakita ko ang agarang pagbabago ng anyo ng nilalang na ito. Si Yakal, ang punong kawal ng hukbo ni Apo Lakay. Nagsalita ito. Sa utos ng mahal na Apo, narito ako at aalalay sa iyo sa oras na magsimula ang labanan. Wika ni Yakal. Mula din sa mga elemento sa paligid, narinig ko ang isang banayad na awitin na napakasarap pakinggan. Ipinikit ko ang mga mata ko at naramdaman ko ang isang haplos sa mukha ko. Hindi ko man nakikita ang mga kamay nito. Alam ko kung kanino ang mga ito. Maraming salamat, Neri. At matapos nga ang tagpong iyon, nawalan ako ng ulirat. At nagising ako sa pakiramdam na isang malamig na ilong ang dumadampi sa aking mukha.
Sabayan pa ng pagsinghot-singhot. Pagmulat ko ng mga mata ko, nagulat ako dahil ang aso na pala ni Dodoy ang dumidila sa mukha ko at tumahol ito. Maya-maya pa, nakita ko na sila Dodoy at Anwar na humahangos papunta sa kinaroroonan ko. Andito ka lang pala. 3 araw kang nawawala ah. Akala namin napahama ka na. Wala ka sa ayos. Alalang wika ni Anwar. Hindi naman ako napanwar. Tandaan nyo, kung merong mang pinakaligtas na bahagi ng mundo, para sa akin, ito ay ang kanlungan ng kalikasan. Walang makakagalaw sa akin kapag nasa loob ako ng gubat. Tugon ko sa kanila. At akmang itatayo ako ni Anwar nung iniaabot niya ang kamay ko. Laking gulat namin kasi biglang may parang kung anong humawi sa kamay nito. Isang di makitang puwersa. At nung tignan niya ang braso niya, may marka ito ng 3 kalmot na hindi tumalab sa balat. At akmang mag-uusal sana siya ng dasal, kaagad ko itong pinigil. War, wag. Hindi siya kaaway. Kumuha ako ng dahon ng tipulo at ipinatong ito sa ulo ng nilalang na humawi ng kamay ni Anwar. Nanlaki ang mga mata nila kasi unti-unting nakikita nila ang isang forma ng napakalaking pusa. Pero hindi pa din nila makita ang eksaktong hitsura, kulay at kaanyuan nito. Nalaman lang nila na nandun ito dahil sa dahon na ipinatong ko sa ulo ni Maral. Si Maral ay isang engkantadong pusa na ang kakayanan ay magmanipula ng hangin at ang laway nito ay isang mabisang gamot para sa kailangang gamutin at napakatinding lason para sa kailangang lasunin. Tara, uwi na tayo. Gutom na ako eh. Anyaya ko sa kanila na noon ay nakatulala pa din. At habang naglalakad kami pa uwi, hindi maiwasang itanong ni Anwar ang nangyari. Kaya ikinwento ko ito sa kanila. Buti naman at napaunlakan ka muli dyan, no? Wika ni Dodoy. Oo nga eh. Pero kasi kung di ko yun gagawin, marami ang mapapahamak. At kapag hindi ko sila pinigilan, maaaring manganib pati ang buhay ng mga anak ko. Mas nananaig sa akin ang kapakanan nila kaysa sa pansarili kong interes. Tinapik lang ako sa balikat ng dalawa. Matapos ang mga pangyayaring iyon, naging laganap sa buong bayan ang kakayanan ni Dodoy. At napakadaming nagpapagamot sa kanya. Ang iba, dumadayo pa mula sa Maynila upang magpakonsulta. Samot-sari din ang mga nararamdaman ng mga ito. Meron yung isinumpa ng isang mangkukulam. Merong ginayuma at mga panglalaro ng engkanto. Simula nung araw na yon, naging bantog si Dodoy bilang manggagamot.
At syempre, katulong niya kami. Lalo na kapag dagsa ang mga pasyente. Ngunit, isa lang ang talagang hinahangaan ko kay Dodoy. Sa kabila ng bilang ng mga taong nagpapagamot sa kanya, ni isang kusing ay wala siyang tinatanggap mula sa mga ito. At minsan, may isang pangyayari na nakapagpatunay ng bukal na pagtulong ni Dodoy sa iba na walang hinihinging kapalit. Isa sa mga kaanak ng asawa ni Dodoy ang napansin niyang may hawak na kahon at umiikot sa mga nag-aantay na pasyente sa bakuran nila. Agad niya itong nilapitan at pasimpleng hinatak sa isang sulok. Nagkataong naroon din ako, kaya narinig ko ang usapan nila. "Anong ginagawa mo? Bakit ka naniningil?" Galit na tanong ni Dodoy. Sumagot naman ang lalaking iyon na, "Abay, sa bakuran natin sila nagpapagamot kaya marapat lang naman siguro na magbayad sila ng kaunting halaga, di ba?" Sabi nito, sabay bukas ng kahong hawak niya. Napatayo na ako dahil kitang-kita ko ang pagsalubong ng kilay ni Dodoy at ang malalim niyang paghinga. Akmang lalapit na ako nang biglang tinabig ni Dodoy ang kahong hawak ng lalaki at nagkalat sa lupa ang perang nilikom nito. Sari-saring halaga at karamihan dito ay mga buong tig-1,000. Nagpantig ang tenga ko kaya lumapit na din ako. Nang walang ano-ano, bigla itong sinuntok ni Dodoy at napabulagta ito sa lupa. Hinawakan siya ni Dodoy sa kwelyo ng damit at sabay sabing, "Isauli mo ang lahat ng nakuha mo sa mga tao dahil wala akong hinihinging kapalit sa ginagawa ko. Isauli mo ito ngayon din kung ayaw mong samain ka sa akin, Damian." At tarantang tumango itong si Damian bilang tugon. Kaya't binitawan siya ni Dodoy at agad naman itong pinulot ang perang nagkalat sa lapag at bumalik sa mga tao. Si Damian ay pinsang buo ng asawa ni Dodoy. "Sira ulo yun, G. Naningil ba naman?" Wika nito habang napapailing at agad na bumalik sa loob ng bahay upang ituloy ang panggagamot nito. At ako naman, tinulungan yung Damian na isaoli ang lahat ng perang siningil niya sa mga tao. Laking gulat ko kasi siningil niya pala ng tig-1,000 ang lahat ng nandoon. At matapos niyang isoli ang lahat ng pera, padabog itong lumabas ng bakuran. Hinayaan ko na lamang yun dahil halatang galit na galit ito. Maya-maya pa ay tinawag ako ni Anwar at magpapatulong. May pasyente kasing tinamaan ng barang at malala na ito. Kaya dinala namin ito sa isa sa mga kubong gamutan ni Dodoy. At doon,
Sinimulan namin ni Anwar ang panggagamot. Habang sinisiyasat ni Anwar ang pasyente, may napansin siyang kakaiba at napatingin siya sa akin. Che, hindi ordinaryong barang to. Kaya hinatak ako ni Anwar sa isang bahagi ng kubo kung saan kami lang ang makakarinig ng pag-uusapan namin. Che, isa itong patibong. Ang taong yan ay isang yanggaw at ganap na ang pagkaaswang nito. Nagulat ako sa sinabi ni Anwar. Paano mo itong nasabi, War? Tanong ko dito. Pagmasdan mo ang mga mata niya, Che. Hindi ito ang mga mata ng nabarang. Tugon nito. Ang ibig sabihin ni Anwar ay ang itim sa mata ng biktima. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon na nakabaliktad. Kaya nilapitan ko ang taong yon. At akmang hahawakan ko ang kamay niya. Bigla itong umangil sa akin. At nang akmang uusalan ko siya ng engkantasyon, bigla niya akong itinulak at tumakbo palabas ng kubo. Paglabas niya sa bakuran, kaagad nitong hinanap ang labasan. Sobrang dami ng tao sa gate. Madami din siyang nahawi at nabangga. Dahilan para mapinsala ang mga taong nandoon at maantala ang paghahabol namin dito. Dahil sa kinailangan naming tulungan ang mga taong nagkandatumba ng dahil sa kagagawan niya. At matapos naming tulungan ang mga tao, ay nag-usap kaming tatlo. Toy, nagulat talaga ako eh. Bigla kasing nagwala yung taong yun. Wika ni Anwar. Maging ako, bagaman hindi nagsasalita, ay nagulat din. Dahil bigla itong tumakbo nang walang dahilan. Sino mga kasama nito? Nakita niyo ba? Tanong ni Dodoy. Hindi eh. Pero kasunod niyang tumakbo yung isang matanda. Pero hindi din ito tumungo dun sa direksyon ng lalaki. Wika ni Anwar. Bukas, hindi muna tayo tatanggap ng mga gagamutin. Mukhang paparating na sila. Wika ni Dodoy. Kinabukasan, agad na kaming naghanda. Hindi na muna kami tumanggap ng pagpapagamot. Nilagyan din namin ng bakod at proteksyon ang buong paligid. At pagsapit ng 6:00 ng hapon, binilinan namin ang lahat na huwag lalabas ng kani-kanilang mga bahay. Mabuti naman at nadala na din ang mga tao dito. Kaya naging madali na ang pakikipag-usap sa kanila. At nang sumapit na ang dilim, pare-pareho kaming nagsipagtaas ng bakod, nagdasal at naghanda. Je, War, hindi dapat maganap ang laban dito sa compound. Kailangan dalhin natin sila sa isang lugar na walang mapapahamak. Wika ni Dodoy. Sumang-ayon kaming tatlo
sa isang plano na itaboy palayo sa maraming tao ang labanang iyon dahil hindi maaaring mapahamak ang mga inosente. At kaagad ko silang binilinan. Mapanlinlang ang mga daghamon. Kaya nilang magpalit anyo at gayahin ang anyo ng isang tao. Maaari din nilang gamitin ang kahinaan natin laban sa atin. Ang ating mga mahal sa buhay. Kaya wag na wag kayong magpapalinlang. Wika ko sa dalawa. At tumango naman ang mga ito bilang tugon. Higit kanino man sa aming tatlo, ako ang higit na nakakaalam sa mga kakayanan ng mga daghamon. Dahil minsan ko na din silang nakaharap at nakasama sa isang labanan. Dito ko din namalas ang lakas ng lahing ito. Maging ang mga malalakas na uri ng elemento ay natatakot sa kanila. Lalo pagpangkat silang lumusob. Je, maaari ba silang lumusob ng pangkat? Tanong ni Anwar sa akin. Oo, War, posible. Kaya maghanda kayo dahil hindi biro ang kakaharapin nating lahi. At habang nag-uusap kami, may biglang lumapag sa bubong ng bahay nila Dodoy. Napalingon kaming tatlo at sa liwanag ng buwan, nakita namin ang isang figura. Heto na sila, Doy. War! Agad na bumunot si Dodoy ng itak at si Anwar naman ay nagpahid ng lupa sa kanyang mga braso. Nag-usal na din ako ng inkantasyon at matapos kong gawin ito, naramdaman ko na naman ang pagsayad ng higanteng katawan ng pusa sa aking mga binti. Tara, War, Doy. At agad kaming tumakbo papunta sa lugar na pinagkasunduan naming tatlo. At kagaya ng inaasahan, humabol ito sa amin. Ngunit pagdating sa lugar, laking gulat namin kasi hindi lang siya nag-iisa. Mukhang tayo ang nahulog sa patibong, Je. Wika ni Dodoy sa akin. At nang tingnan namin ang paligid, kitang-kita ang mga nagbabagang pares ng mga mata na nakatitig sa amin. Mahigit 10 ang bilang ng mga nilalang. Je, kakayanin ba natin? Takot na tanong ni Dodoy. Nilingon ko siya at tinanong, wala ka bang tiwala sa gamit mo at sa Diyos? Tugon ko sa kanya. Meron naman, Je. Malaki ang tiwala ko sa mga gamit ko at sa Diyos, pero kasi hindi pa man nito natatapos ang sasabihin niya. Pinutol na ito ni Anwar. Kung gayon, huwag kayong mag-alinlangan. Tandaan ninyo, ang labang ito ay para sa sangkatauhan. At habang nag-uusap kami, may isang nilalang ang lumapit sa kinaroroonan naming tatlo. Isang lalaking nasa edad 40.
At habang naglalakad, itinuturo niya ako. Ikaw, apo ni Carpio, napakahilig mong manghimasok sa mga bagay. Kagaya ka nga ng nauna sa'yo. Lagi nyo pinanghihimasukan ang mga bagay na hindi nyo dapat pinakikialaman. Wika nito habang palapit ito ng palapit. At nang makalapit na ito ng husto, mga 2 hanggang 3 metro mula sa kinatatayuan namin, ay bigla itong tumalsik pabalik sa kinatatayuan nila. Kinailangan naming makialam dahil nadadamay ang mga tao sa ginagawa ninyo. Hindi namin palalampasin ito. Tugon ko sa kanya. Tumawa ito ng nakakaloko at muli ay nagsalita. Sa palagay mo, kakayanin nyo kaming lahat? Sabay turo sa mga nilalang na nasa likod niya. At kasabay ng pagsasalita niyang yon ay ang pagbabago niya ng anyo. Napatingin sa akin ang 2 kong kaibigan at ngumiti ako sa kanila. Huwag kayong mag-alala, may tulong na darating. Ibinigay ko ang hudyat upang simulan ang aming plano. At ibinilin ko sa kanilang muli. Tandaan nyo, huwag kayo padadala sa kahinaan ninyo. Tumango silang 2 at agad na tumakbo pahiwalay sa akin. Naiwan akong mag-isa sa gitna. Huminga ako ng malalim ng dasal sa Diyos Ama. Mahal na Panginoon, Diyos ng lahat ng nilalang, patnubayan po ninyo kami. Ikaw po ang lakas namin at tanging masasandalan sa mga ganitong kagipitan. Kaya hinihingi ko ang patnubay mo. 10 na mga angheles at arkangheles. Amen. Matapos kong magdasal, inusal ko ang pangalan ng mga Diyos ng Sator na itinuro sa akin ng tiyuhin ko. Maraming taon na ang nakakaraan. At matapos kong gawin ang lahat ng paghahanda at mga dasal mula sa kanan, inusal ko ang mga engkantasyon na mula naman sa mga elemento ng kalikasan. Isa dito ay ang pagtawag sa punong kawal ng mga dalakitnon. At matapos kong mag-usal, biglang sumugod ang mga nilalang mula sa harapan ko at sa lahat ng direksyon. Pero bago pa man sila makalapit, ay tumalsik na sila. At kasabay ng pagtalsik nila ay ang napakalakas na pagaspas ng animo ay napakalaking mga pakpak. At mula sa kinatatayuan ko, kitang-kita ko ang nangyayari sa 2 kong kaibigan. Pinagtutulungan sila ng mga daghamon. At para silang walang magawa sa mga ito. Kaya muli akong tumawag ng tulong para sa kanila. Pero bago ko pa man matapos ang pag-uusal ko, nakita kong sumuntok si Anwar sa lupa.
At maniwala kayo o hindi, bahagyang yumanig ang paligid. Dahilan para mawala sa balanse ang mga nilalang na nasa palibot niya. Isang napakagandang pagkakataon para muli kaming magtipon. At nung nakabalik na sila sa kinaroroonan ko, agad ako nag-usal ng dasal pangkubli. Dahil alam ko na ang susunod na mangyayari. Che, bakit tayo nagtatago? Takang tanong ni Dodoy. Manood kayo. Itinuro ko ang kinaroroonan ng mga nilalang. At nang laki ang mga mata nila Anwar at Dodoy nang makita nila ang mga dalakit nun na umaahon mula sa ilalim ng lupa. Isa-isa nilang pinaghuhugot ang mga nilalang hanggang sa 2 na lang ang natira. Kaya nagkalas na ako ng pangkubli at nang makita ako ng isa sa mga naiwang nilalang, agad itong nagtanong sa akin. Sabihin mo, bakit kailangan niyong gawing ito? Bakit kailangan niyong makialam sa mga gawain namin? Galit na galit ang tanong nito. Ang kaharap namin noong mga panahong iyon ay ang pinuno ng mga daghamon at ang kapatid nito. Sinisira nyo ang balanse ng kalikasan at inilalagay ninyo sa alanganin ang buhay ng mga inosenteng tao. Tugon ko dito. Pero muli itong nagsalita. Ang mga tao na pinagtatanggol mo ang siyang nag-udyok sa amin upang gawin ito. Kayo ang nagsimula ng digmaang ito. Sa haba ng panahon na nabuhay kami, nasaksihan namin ang kalupitan ninyo sa kalikasan, sa mga kahayupan. Nilapastangan ninyo ang tahanan ninyo. At kami na nananahimik, inusig ninyo at tinangkang ubusin. Kaya ngayon, sabihin mo, Apo ni Carpio, wala ba kaming karapatang maghigante? Nagngangalit na tugon at tanong nito sa akin. Sa mga sinabi ng nilalang ay nakaramdam ako ng awa. Dahil bagaman nabibilang siya sa angkan ng mga aswang, itinuturing din nilang tahanan ang kalikasan. At tama siya. Mga tao ang dahilan kung bakit sila nahantong sa ganitong kalagayan. Ang pagkasira ng mga kabundukan na tirahan ng mga hayop na noon ay pinagkukunan nila ng kanilang pagkain. Ang pagkakalbo ng mga kagubatan na itinuturing nilang tahanan. Ito ang mga bagay na nagtulak sa kanilang ituring ang tao bilang kaaway. Nauunawaan ko ang hinanakit mo. Pero hindi nakakabuti sa balanse ng mundo kung uubusin ninyo kaming mga tao. Alam mo yan, pagkat nakapaloob ka
at ang angkan mo sa kasunduan ni Lindayag. Wika ko dito. Kasunduang ang mga tao mismo ang sumira. Tugon nito. Matapos niyang magsalita, tinignan ko ang lahat ng mga kasamahan niya. Napupuluputan ang mga ito ng mga baging at nagwika ako sa nilalang. Kaibigan, pagmasdan mo ang mga kasama mo. Ito ba ang gusto mong mangyari? Ang maubos kayo ng tuluyan? Alam mo sa simula at sa pulpa lamang na wala kayong laban sa amin. Dahil kaisa ko ang kalikasan at ang mga gabay nito. Pero hindi ko na ito paaabutin pa sa ubusan ng lahi. At akmang lalakad na ako patungo sa nilalang. Pinigil ako ni Anwar at ni Dodoy. Che, mapapahamak ka, huwag mong ituloy. Wika ni Dodoy. Ipinatong ko ang kamay ko sa balikat niya at sinabing, magtiwala ka lang, Doy. Walang mangyayari sa akin. At agad akong tumuloy sa paglapit sa nilalang. Laking gulat ng dalawa kong kaibigan dahil ibinaba ko ang depensa at kinalas ang mga baging na nakagapos sa iba pang mga nilalang na noon ay nanghihina na. Paglapit ko sa pinuno ng mga daghamon, umatras ito. Itinaas ko ang aking mga kamay bilang pagpapakita na wala akong intensyon na lumaban. At buong kababaan, akong lumuhod sa lupa. At nagwika. 10 ng sangkatauhan at ng angkan ng mga babaylan. Hihingin ko sa iyo ang kapayapaan. Kapalit ang pangako ko, saksi ang lahi mo at ang lahat ng nilalang na naririto ngayon. Na pangangalagaan namin ang lahat ng natitirang bahagi ng kalikasan at titigilan na namin ang pag-usig sa inyo. Nagulat ito sa ginawa ko. Dahilan para kumalma siya. At ang sumunod niyang ginawa ay hindi ko inaasahan. Umaasa pa ako na bigla niya akong hahambalusin o kakalmutin. Pero iniabot niya ang kamay niya sa akin at itinayo niya ako mula sa pagkakaluhod. Wala akong karapatan para luhuran ng isang dakilang lingkod. Matapos niyang sabihin ito, unti-unti ay nagbago ang kanyang anyo. Bumalik ito sa pagiging tao. At nagulat ako dahil ito din yung taong humarang sa akin at nanutok ng patalim. Hindi ko din ninais ang ganitong tagpo, Apolicarpio. Napilitan lang din ako. Laking gulat ko kasi may kung sinong sumaksak sa kanya mula sa likod. Tinignan ko ang mga kasama ko pero wala sa kanila ang umalis sa kinatatayuan nila. Biglang nagpantig ang tenga ko nang makita ko kung sino ang sumaksak sa taong nasa harap ko. Ang kapatid niya.
Lumalambot ka na nga talaga, Ignacio. Wika nito. Unti-unting tumulo ang luha ko nang dahil sa galit. Nang makita ko si Ignacio na unti-unti ring bumabagsak sa lupa. Sa sobrang galit ko, inusal ko ang dasal ng kampilan ni Apo Lakay at agad na itinarak ito sa nilalang na pumatay kay Ignacio. At habang nakatarak sa kanya ang kampilan, inusal ko ang 10 kamatayan ng kaluluwa. Ito ay inilapat ko sa kaliwang kamay ko at idinikit sa noon niya. Walang hiya ka. Pagbabayaran mo nang walang hanggan ang kalapastanganan mo. Wika nito sa akin. Hindi ako ang magbabayad, kundi ikaw. Pagbabayaran mo ito. Pagbabayaran mo ito ng walang hanggan. At unti-unting nalusaw ang nilalang sa harap ko at tuluyang naging abo. Agad ko namang sinapo si Ignacio at sinubukan ko siyang gamutin sa tulong ng laway ng isa kong gabay na si Maral. Pero wala na. Nahuli na ako. Namatay si Ignacio. Iniikot ko ang tingin ko sa buong paligid. Nakita ko ang iba pang nilalang na mga kasama ni Ignacio na noon ay nasa anyong tao na. Kitang-kita ko ang pagdadalamhati sa mga ito sa nangyari sa kanilang pinuno. Ipagpaumanhin ninyo dahil hindi ko napigilan ang kamatayan ng pinuno ninyo. Pero iisa lang ang maipapangako ko. Naglabas ako ng patalim at hiniwa ko ang palad ko. At muling nagwika. Sa pamamagitan ng aking dugo bilang lagda sa kasunduang ito, ipinapangako ko na mamumuhay kayo ng mapayapa simula sa araw na ito. Wika ko sa kanila. At kasabay ng pagputok ng araw ay ang unti-unting paglaho ng mga nilalang. Naiwan kami ni na Anwar at Dodoy at ang bangkay ni Ignacio. Inilibing namin iyon bilang tanda ng respeto at pangako sa lahi nila. Binasbasan ito ni Anwar at Dodoy ng kanilang dugo. Ipinatak nila ito sa bato na inilagay naming tanda sa libingan ng pinuno ng mga daghamon. At doon nagwakas ang masalimuot na buhay ng isang gabunang aswang at pinuno ng mga daghamon, na kahit papaano ay may itinatagong kabutihan sa puso nito. Matapos ang mga pangyayaring iyon, ay nagbalik na kami ni Anwar sa aming kani-kaniyang probinsya. Dahil mapayapa naman na sa lahat ang lugar na yon. Pero hindi ko inaasahang magkakaroon na naman kami ng isa pang matinding engkwentro.
Okay. So yun. Ito na po yung conclusion nung nung ikatatlong yugto ni Dodoy, no. Medyo emotional din ako nung nire-record ko to, guys, kasi naawa ako dun sa nilalang. Naawa ako dun sa pinuno ng mga daghamon. Hindi ko akalain na papatayin siya ng kapatid niya eh. Kaya kahit ako na-surprise ako dun nung time na yun. At medyo nalungkot syempre kasi nakikipagkaibigan, nakikipagkasundo na yung tao eh. Tapos mamamatay. Syempre masakit yun. At muli na naman nating natapos at natunghayan ang isang kagilagilalas at isang kamanghamanghang kasaysayan sa mundo ng espiritual. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama sa akin at pagtuklas sa mga hiwagang ito. Muli po, ito po si JR at kayo po ay nakikinig sa lihim na aral.